everyone, ngayong araw syempre magbabahagi na tayo ng kakaibang menu. Syempre yan ang milky and cheesy banana turon. At ito ang mga sangkap na kailangan mo para makagawa ka ng napakasarap na merienda. Kaya umpisahan na natin. Ayan, ilalatag na natin ang mga ingredients. Kaya kung ako sa'yo, sundan mo na. At maya-maya ay gagawin na natin yung the best na parte, ang pagluluto nito. At syempre yung proseso na dapat mong gayahin at matutunan. Kaya ayan na, i-ready mo na. I-ready mo na lahat ng mga sangkap at sundan mo o sabayan mo na rin ako mamaya sa pagluluto. Ayan, syempre ito na. Una nating proseso, imimix natin lahat yung mga ingredients. Syempre, hindi kasama dyan yung saging at yung keso. Ito muna ang gagawin natin na unang proseso. Imimix natin dahil gagawa tayo ng panpadagdag tamis sa ating gagawin na banana turon. Ayan. At syempre matutuwa yung makakatikim niyan mamaya, lalong-lalo na kapag yung mga kamag-anak mo bibigyan mo dahil syempre hindi lang normal na turon ang kanilang matitikman dahil may kakaibang twist. Syempre may kakaibang flavor na idadagdag natin. Yan yung ating hinahalo-halo na ngayon, syempre. At syempre gagawin natin yung mixture na yan. Lalagyan natin ng kaunting tubig para ma-dissolve naman ito. At mamaya, syempre, lulutuin na natin siya sa low heat para maging malapot-lapot ang texture nito. At syempre ready na. At ready na natin siyang ilagay mamaya sa ating banana turon. Ito ay magbibigay dagdag o magbibigay ng isang tamis. Hindi mo lang malalasahan ang tamis ng saging na saba, kundi magkakaroon ito ng sarap na meron ang gatas kapag pinagsama mo ang gatas at asukal. Syempre maaalala mo yung ginagawa mo ng bata ka na pinaghahalo-halo mo yung asukal at gata. Syempre, yan yung magiging dagdag natin sa sarap ng turon. Hindi lang siya normal na banana turon dahil magkakaroon siya ng dagdag na sarap ng gatas at asukal. Ayan mga katropa, ilalagay na natin siya. Lulutuin muna natin ang ating pinaghalo-halo na asukal, gatas at syempre dinagdag natin yung cornstarch para dumadami-dami naman yung ating magagawa. At kasi mamaya pag naluto na yan, magiging kaunti na lang siya para siyang, syempre, yung ating pulburon mga katropa na masarap, syempre. At yan ang idadagdag natin sa ating paulit-ulit na banana turon. Kaya ayan, ituloy mo lang katropa yung paghalo-halo hanggang lumapot-lapot ang ating pinaghalo-halo na gatas. Ayan ang mga katropa, ganyan na dapat ang kalalabasan ng ating pinagsama-sama na niluto sa low heat na ingredients. At syempre pwede natin ilagay yan mamaya sa ating irarap na turon banana. Ayan, masarap yan mga katropa. Pwede mo na siyang papakin na ganyan. Sigurado ako masarap na siya at matutuwa ka. Pero ilalagay natin yan at bibigyan muna natin ng excitement ang ating syempre saging. Ayan, ang next procedure natin mga katropa, syempre ayan, magbabalat na tayo ng ating saging na saba, syempre, at ihiwain natin to ng kalahati. At yan yung ating lalagay mamaya at babalutin sa ating lumpia wrapper kasama ng ating ginawa na mixture kanina, yung malapot. Pinaghalo-halo natin na asukal at gatas at cornstarch, syempre. At habang nire-ready natin yan, syempre, isa-shoutout natin yung ating mga friend na marites diyan. Syempre, hindi na natin sila binubuli dahil sagad na ang pagtitimpi nila at syempre, sagad na rin ang kabisita nila sa atin. At syempre, ayan, habang inaayos natin, ayan mga katropa,
nilagay natin na una yung ating mixture na pampadagdag sa tamis at lasa. Siyempre, nilagay natin sinunod yung saging at nilagyan din natin sa ibabaw ng cheese para hindi lang siya matamis kundi cheesy rin. At syempre, at babalutin na natin yan. Napakadaling proseso dahil lumpia wrapper lang ang pambalot natin. Nabili natin, syempre, marami namang mabibili na lumpia wrapper na ready-made na at hindi mo na kailangan gawin. At syempre, mas madali dahil babalutin mo lang siya ng ganito. Ayan, irorolyo-rolyo mo lang mga katropa. At syempre, sa bandang dulo, lalagyan mo ng konting tubig, babasain mo siya para maging wet na wet. At syempre, para dumikit. Ganyan yung napakadaling technique mga katropa. Konti lang yung nagawa natin na mixture dahil nung niluto natin siya, naging malapot na siya. Syempre, pwede na yan at magkakasya na yan sa ating lulutuin mamaya. Medyo marami-rami na rin yan na magagawa natin at ihahain natin. Sure na ako na masarap yan at syempre mag-i-enjoy ang kakain, lalong-lalo na kapag sinabay mo ito sa merienda. Ayan, sabayan mo ng masarap at malamig na soft drinks. Ayan yung ating soft drinks. Sigurado ako at sabay-sabay kayong kakain, mag-i-enjoy kayo. Ayan mga katropa, habang tuloy-tuloy lang yung paggawa natin ng ganyan, ni pagrolyo at syempre pagbalot ng saging, ay sa shoutout muna natin yung mga nagtatago na marites. Ayan yung isa sa mga nabibisi na sa atin, ang Team 69ers. Ayan, syempre kapag sinabi natin Team 69ers, walang iba na iyong maiisip at pinangungunahan lagi yan ng marites ng Hong Kong. Ang leader na marites ng Hong Kong, walang iba kundi si Perky F. Ayan, kapag napunta ka sa Hong Kong, ang una mong maiisip ang leader na marites ng 69ers, walang iba kundi si Marites Perky F. At syempre, lagi rin naman nandyan yan nakasuporta si Little Flap, ang busy napupunta kung saan-saan, lalong-lalo na sa Middle East. Ayan, laging nagdadrive at nagmamaneho yan kahit nasa bansang Pilipinas ay napupunta rin sa Middle East. Syempre, kasama niya rin ang laging napaka-silent at hindi laging sumisigaw, hindi ka syempre maboboard at hindi ka magugulat na walang iba kundi si Manong Eric Kid Story. At syempre, nandyan din naman yan ang kaka-birthday lang at wala tayong napanalunan sa kanyang palaro. Walang iba kundi si Viva Mascarados Vlog. At syempre, kapag sinabi mong Viva Mascarados Vlog, nandyan din yan mga marites. Ayan, mga kapamilya marites, walang iba, pinangungunahan yan ng mahilig mang asbar na si Ate Josepina Adame 18. Ang tuyot na tuyot at walang dilig na si Ate Josepina Adame 18, kaya mahilig mang asbar. Ayun mga katropa, ayun, nakaredy na, natapos na natin balutin lahat ng saging. Sana all binabalot ang saging. Ayan, kaya i-ready na natin syempre yung pamprito natin na mantika. Ayan, yung kulay ng mantika dyan mga katropa is pang 1 taon na gamit na yan. Ayan, kaya ganyan ang kulay niya. Pero joke lang. Ganyan naman yung normal na mabibili mo mantika. Kulay yellow or kulay brown. Ano ba ang kulay na masasabi mo dyan? Pero pwede na yan na syempre pang prito. Ayan, masarap na yan. Kapag nagpiprito ka mga katropa, syempre kailangan mong bantayan yan para hindi siya masunog. At syempre, ang technique dyan, tignan mo siya. Kung gusto mong crunchy, kailangan maging golden brown. At syempre, kapag nag-golden brown na yung isang side, kailangan mo naman siyang baliktarin para maluto naman yung kabila. Ganyan lang yung style ng pangprito mga katropa. Pero kung ipinanganak ka na rich kid, hindi ka marunong magprito, alam ko na ang dapat mong gawin, bumili ka na lang ng merienda mo at wag mo nang pag-interesan na gawin na lutuin ito. Ayan, masasayang lang ang buhay mo at masasayang lang ang oras mo dahil rich kid ka nga.
Siyempre, kapag sinabi natin ng rich kid at siyempre narinig mo kanina, binanggit natin yung Marites ng Hong Kong. Siyempre, nandyan din naman ang tingka pamilya na Marites. Siyempre, walang iba kundi si Ate Liti Pio Channel, ang Marites din ng Hong Kong. At siyempre, ang amiga ni Ate Josepina Adami 18. Sana all my amiga. Ayan, ang mga sugarol at bingo warriors na laging nakaantabay, inuuna ang YouTube kaysa sa trabaho. Siyempre, sinasabay naman yung pagmamarites. Ayan mga katropa, siyempre nandyan din naman lagi si Jumicel. Ayan na, bagong recruit ng Viva Marites. Ayan, bago siyang dagdag sa mga marites na nag-YouTube. Hindi inuuna ang trabaho at laging inuuna ang YouTube. Ayan mga katropa, tuloy-tuloy lang natin ang ating pagpiprito dahil alam ko naman na marunong ka na magpiprito. Shout out na rin natin ulit ang mga marites syempre na may backpack na arenola. Syempre ang laging nagtitinda kasama ang kanyang arenola na lagayan ng mga coins at panukli. Walang iba kundi si syempre The Survivor Grandma. At syempre nandyan din lagi si Ate Mabuhay 0808 Vlog, ang marites din ng Hong Kong na hindi papahuli, laging nagmamarites. Ayan, syempre nandyan din ang mga marites ng Singapore. Ayan yung mga mahilig kumain, gumala at syempre mahilig mag-video okay at puro kain ang ginagawa, hindi nagsasawa, kaya lumulubo sila ng sobra-sobra. Syempre walang iba kundi si Debris the Babs at syempre kasama niya lagi si Reskia. Syempre meron din naman tayong mga marites friend na taga Dubai. Ayan yung mga bigatin na 6 bomb dancer na napariwara. Walang iba kundi si Tita Luz Dutado. Siyempre kasama niya ang kanyang kapatid na nawawala din at baka napariwara na din dahil hindi na natin nakikita na nagmamarites sa YouTube. Walang iba kundi si Tita Luz CB. Siyempre kapag sinabi mong napariwarang 6 bomb dancer, nandyan din ang mga musang na Colvet Saltic family at pinangungunahan niya ni Inang Kakoda Pom. At syempre nandyan din ang kanyang mga anak na medyo mababait na ngayon dahil nagsa-silent na sila at hindi na sila masyadong nambubuli. Walang iba kundi si Tita Lailani, si Rami Vlog, si Tita Ads Diary at syempre si Tita Katya Life in Lebanon na isa ng Ship Sushi. Hindi na siya ang dating bungkal queen at syempre nandyan din naman ang dalawang mabait na si Tony Mix Vlog at syempre si Charles Lumawig at ang kanilang kapitbahay na si Pare Koy Official TV, si Ate Lingray Official at syempre si Ate Lorico. Ang mga musang saltik na Corvette family ay hindi na pala sila musang na Corvette saltik family. Sila na ang musang mababait. Ayan. So ito na nga mga katropa, ito na yung version natin ng Milky and Cheesy Banana Turon. At sigurado ako kung nagnood ka, magkakaroon ka ng ganitong masarap dahil madali lang. At syempre dahil tapos na tayo, pwede mo na yung ihain at tikman. Kaya sa mga hindi natin dyan nabanggit, maraming salamat pa rin sa inyong panonood. At please don't forget to like, share, and subscribe. At pag-bonus na rin ang notification bell para lagi kang updated. Hanggang sa muli. Mama chup chup, ciao ciao. Bye bye.